Ang Salamangkang Pader. Tahimik at masagana ang pamumuhay ng mga tao sa Baryo Payapa. Ang dagat ay kanilang kaibigan. Dito sila nangingisda at naliligo tuwing tag-init. Isang araw, dumating ang malakas na bagyo. Nagngalit ang mga alon at winasak ang mga bahay sa tabi ng dagat. Nalungkot ang mga tao. Paano na tayo? Baka bumalik ang bagyo. Kinabukasan, dumating ang isang salamangkero. Suot niya ang makintab na kapa at dala ang kanyang mahiwagang tungkod. Mga taga-baryo, kaya kong itigil ang pagpasok ng alon. Gagawa ako ng napakataas na pader para protektahan kayo. Pero kailangan niyo akong bayaran ng ginto. Dahil gusto nilang maging ligtas agad, nag-ambagan ng mga tao at ibinigay ang kanilang ginto. Ngumiti ang salamangkero at inilagay ito sa kanyang mahiwagang bulsa. Kumindat siya, itinaas ang tungkod at sa isang iglap, may lumitaw na malaking pader sa baybayin. Nakakamangha! Sigaw ng mga tao. Salamat salamangkero! Hindi na kami babahain! Masaya silang nagdiwang. Ang ilan pa nga ay nagbigay muli ng dagdag na ginto sa salamangkero bilang pasasalamat. Pagkatapos noon, nagpaalam na ang salamangkero at nawala sa ulap ng alikabok. Muling naging payapa ang baryo. Naniwala silang ligtas na sila magpakailanman. Ngunit makalipas ang ilang buwan, dumating muli ang malakas na ulan. Lumalakas ang hangin. Tumataas ang tubig hanggang sa kumuho ang pader. Parang bula itong naglaho at muling nilamon ng dagat ang baryo. Nagsisigaw ang mga tao. Hindi pala totoo ang pader. Niloko tayo ng salamangkero. Nang matapos ang bagyo, nakita nila ang katotohanan. Ang pader ay gawa lamang sa salamangka. Isang ilusyon, isang kasinungalingan. Muling naghirap ang mga taga-Baryo Payapa. Ngunit sa pagkakataong ito, natuto na sila. Hindi na tayo magtitiwala agad sa mga magagandang pangako. Sabi ng kanilang kapitan. Pinahasa lang nila tayo. Natutunan natin na ang tunay na proteksyon ay gawa sa sipag, katapatan at pagtutulungan, hindi sa salamangka o sa ginto. Mula noon, nagtulungan ang mga mamamayan. Nagtayo sila ng tunay na pader, nagtanim ng mga puno at natutong maghanda bago dumating ang bagyo. At muling naging tunay na payapa ang Baryo Payapa, ang wakas.